Nagpagulong-gulong sa kalsada ang isang rider matapos masagasaan ang isang aso sa Bangaldan, Pangasinan. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng motorsiklo sa bahagi ng San Jose Street sa Barangay Gigilunen, Bangaldan, Pangasinan gabi noong Martes. Makikita rin ang pagtawid ng dalawang aso sa kalsada na sinundan ng pagdating ng isa pang motorsiklo. Pero biglang bumalik ang isa sa mga aso, kaya nasagasaan ito ng rider. Sumemplang ang rider at nagpagulong-gulong pa sa kalsada. Gayunman, nagawa pa rin tumayo ng rider kahit pa nagtamo siya ng mga galos sa katawan. Galing daw sa trabaho ang rider at pauwi na sana ng mangyaring aksidente. Ang balak namin, dumulog dito sa barangay para matulungan kami kahit papano yung pamilya niya habang hindi pa siya pwedeng makapagtrabaho, magpapagaling muna. Natukoy na ng mga opisyal ng barangay ang may-ari ng asong nasagasaan ng rider. Giit ng may-ari ng aso, pinakakawalan niya tuwing gabi ang mga alaga bilang proteksyon sa posibleng pag-atake ng mga magnanakaw. Ibubulos ko rata, may kasi maya-maya nababalang. At yung manok ko, maya-maya balang. Doado, isisingar ko raman ta, maya-maya nababalang kasi mada. Nagpaalala ang mga opisyal ng barangay sa responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Alinsunod sa umiiral na barangay ordinance, dapat ay nakatali o nakakulong ang mga alagang aso para makaiwas sa anumang uri ng aksidente. Kung pwede, maayos po nating iayos yung mga aso para hindi po tayo makaka-aksidente, lalong-lalo na yung mga asong pag-alagala. Kasi kung alimbawa ang aso mo ay nakadisgrasya, liable din yung may-ari. Itinakdang paghaharap ng may-ari ng aso at ang kaanak ng biktima sa barangay hall upang mapag-usapan ang insidente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.